po, no, sa press con katatapos-tapos lang, inuutusan ni Auntie Claire si BP Sara, no? Talagang ang taas ng tingin mo sa sarili mo, Auntie Claire. Spokes ka lang, pero kung makautos ka sa Vice President na Pilipinas na pangalawa sa pinakamataas, akala mo under mo na eh. Tagasalita ka lang. No? Nakakalimot ka. Inuutusan niya ang Vice President ng Pilipinas, dalawa inuutos niya. Yan yung mahirap pag yung mga tao napunta sa, kumbaga, natuntong sa kalabaw. Yung kasabihan natin yan, di ba? Ang taong natuntong sa kalabaw, ang tingin sa sarili, mas mataas pa sa kalabaw. Wala kang karapatan na mag-utos. No? At mali-mali yung sinasabi mo. Isa ka talagang fake news. Ano ang lagi ngayon? Dinirekta niya na. Wag daw pasyal ng pasyal. Ulitin ko po, hindi po namamasyal si BP Sara. Ang pagpunta niya po sa The Hague, Netherlands, dahil pinakulong ninyo si Tatay Digong, uulitin ko, pinakulong nyo si Tatay Digong, ayaw nyong dalawin ng anak. Ang tanong ko, may nagpunta na bang taga-gobyerno doon kay Tatay Digong sa The Hague? Ginagampanan niya nga yung trabaho nyo sa gobyerno. Pinabayaan ninyo. Huwag na tayong pinakulong nyo. Pero wala kayong, ni anino ni Tatay Digong, walang nakakita sa inyo. Pumunta kayo ron sa The Hague para alamin kung ano kalagayan ni Tatay Digong. Wala kayong ginagawa. Ganyan ba ang gobyerno? Isa lang. Isang tao lang. No? Isang citizen mo lang ang makulong sa ibang bansa. Dapat gawan mo ng paraan para maiuwi. Yan ang tunay na gobyerno. Kayo, yung anak, sariling anak, dumadalaw, ang tawag nyo, pinasasama nyo pa, sinasabi pa ninyo na namamasyal lang. Anong klaseng namamasyal yan? Bago nakulong si Tatay Digong, anong mga pinuntahan ni BP Sara na hindi opisyal? Isa lang, natatandaan ko, pinagamot niya yung nanay niya sa Germany. Inintriga nyo pa. Sabi nyo, manunod ka Taylor Swift. Wala naman kayong picture man lang na napakita na nanood kay Taylor Swift. Yung presidente nyo, nood ng kung ano-anong concert, pinagmamalaki pa. Unmissable. Tigil-tigilan nyo, tapos utusan niya. Sabi niya, ano ba, binabalato ba ka na, hindi mo ba napapansin? Lahat na ng reporter ngayon, binabalato ba ka na ng tanong? Ano sabi ng reporter? Magandang reporter. Kalimutan ko ng pangalan, TV5 yata yun. Ang tanong sa kanya, ano po ba ina-expect yung trabaho ng Vice President? Wala naman kaming ina-expect, kaya lang pasyal na pasyal. Pasyal na pasyal ang Vice President. Tungkol yung nga dapat yan eh. Ang taong nakulong, yung mga kriminal. Kriminal ibig sabihin po, dumaan na sa proseso ng batas. Marami na po tayong OFW na hinatulan. Pag hinatulan ka na, convicted ka na, pero lahat ng pamahalaan, magmula noong meron tayong OFW, convicted na to tinutulungan pa. Bawat isang OFW na nakulong, tinutulungan. Convicted na yun. Eto, wala pang trial. Hindi nyo na dinalaw. Pinagbabawalan nyo pa yung anak. Nadalawin. Anong klase kayong, yan na talaga. Wala na talagang aasahan sa inyo. Sasabihin po siya. Tapos utusan niya. Wala naman ako in-expect. Wag lang siya mamamasyal at wag lang sisiraan si BBM sa ibang bansa. Sinisiraan pa. Kayo nga walang katapusang naninira eh. Araw-araw, bira ng bira sa Duterte, araw-araw. Pag malaki nyo yung trabaho nyo, hindi yung bira ng bira. Wala naman kayo talagang ginagawa. Ang trabaho nyo, wala. Ninyo. Visit na tao yan. Sira na si Sara? Ano daw isisira kay Sara? Hindi pala, si BBM pala. Di kayo nahiya.
Totoo yung sinasabi ko, isang OFW na convicted, dapat suportahan ng pamahalaan ng lahat ng pangangailangan. Pamilya na nga yung nagsusuporta eh. Kakantsawan nyo pa? Tao yan. Tapos utusan niya yung presidente, wag daw sira. Sino ka? Vice President ng Pilipinas yun. Sino ka? Para utusan mong Vice President. Isa pa raw. Para daw, kasi duda daw si BP Sara doon sa report daw ng PDEA. Paano hindi magdududa? Dapat tinanong mo si Eden. Eden, saan mo nakuha yung blanco? Pinamigay nyo kay Eden, pinakita ni Eden, blanco eh. Ano ibig sabihin nun? Niloloko ninyo yung taong bayan. Kalahati ng report, blanco. Si BP Sara pa ang duda. Alam nyo, pag pinakita ng reporter, kahit sinong reporter, na yung pinamigay ninyong report ay kalahati, blanco, lahat magdududa. Normal po yun. Kasi niloloko nyo yung tao. Magbibigay kayo ng report, kalahati, blanco. Para kumapal lang yung report. Oh. Ano, inutusan niya naman si BP Sara. Pag uwi daw ni BP Sara, dumaan daw sa PDEA at i-check. Sino ka para utos-utusan yung Vice President ng Pilipinas? Sino ka? Wala kang karapatan na mag-utos. Pasensya na po kayo. Na HB lang po. Hihinaan na po natin. Okay. Ikalima na po, pinalitan na naman po si Ruiz. Si J. Ruiz po, pinalitan na naman na bilang PCO chief, no? Ikalima na po to. Tama lang po palitan. Bakit? Ang trabaho po ng PCO chief, iangat po yung popularidad ng Pangulo, di ba? Ang pinakatrabaho po ng PCO chief ay pabanguhin ang Pangulo ng Pilipinas. Tama po. Kaya napabango ba ni J. Ruiz? Hindi po niya napabango. Ito ang tanong. Yung nauna po na tatlo kay J. Ruiz, napabango ba? Hindi rin napabango. Teka lang muna. Kung ikalima na to sa loob ng 3 taon, halos sa 1 taon, 2 pinapalitan, baka naman yung produkto na yung may problema, di ba? Baka hindi yung salesman. Ang PCO kasi salesman lang eh. Ako po, galing ako sa sales eh. Ano lang, maliitan lang po yung sales ko. Special offer lang ako eh. No? Alam niyo yun, yung tingi-tingi lang. Pero, mahirap po ibenta. Ang kailangan po sa pag nasa sales ka, magaling ka sa sales talk. Ako, ang husay ko sa sales talk eh. Di po ba? Napakagaling po namin sa sales talk. Galing ako dyan eh. Talagang tinutokis namin yung tao. Hindi kilalang produkto. All season suka, toyo, ketchup, patis. Kaya naming ibenta. Ang problema mga kapatid, may limitasyon yung pagiging mahusay na sales talk. Yung PCO, wala talagang magiging matagumpay na PCO. Alam nyo kung bakit? Bakit walang magiging matagumpay? Hindi mo kayang pabanguhin si BBM. Ako niya. Paano mo makapabango yun? Kumbaga, anuman sales talk ang gawin mo sa isang bulok na produkto, bulok pa rin yan. Hindi pa rin yan tatangkilikin ng tao. Dahil yung binibenta mo ay bulok. Kaya magpalit-palit man yan. Ngayon, may bago na naman. Paano mo ibebenta? Yung presidente na wala nang ginawa kundi manisin ng dating presidente. Wala nang ginawa kundi atakehin ng mga tauhan niya yung dating presidente at mga anak at ang vice president. Paano mo ibebenta yan? Wala namang mga proyektong maipagmamalaki. Mahirap po ibenta yung bulok na produkto. Kaya ngayon pa lang, good luck sa'yo. Sino ba yung pumalit? Dave Gomez, no?
PR man na yan. Oh, magaling na sa PR yan. Masisira po ang PR. Ano mang PR ang gawin ninyo, masisira po riyan. No, pagdating po rito, kung ito po ibebenta nyo. Punta na po tayo rito sa isa pa pong balita. Maikli lang po to kasi meron pa tayong may trabaho pa tayo maya-maya. Okay. Punta po tayo rito sa, anong tawag dito? Excuse me po. Kakakain ko lang. Punta tayo rito kay Kiko Pangilinan. Kamakailan lang, naawang-awa, pati si Mig Zubiri. Grabe po yung drama ni Mig Zubiri. Awang-awa ako. Awang-awa ako kay Risa Hontiveros. Awang-awa ako. Awang-awa. Kasi pinagmalaki ni Risa Hontiveros. Pinagmalaki ni Risa Hontiveros na third force daw sila. Si Kiko at saka si Bam. Ay di ngayon, ang sama na ng tingin kalaki ko, traidor. Nung kayo ay nangangampanya, buong lugod kayong kinampanya ni Risa Hontiveros. Sa isip naman ni Kiko Pangilinan, alam nyo, sa totoo lang, wala ka naman talagang ambag eh. Pang ilang ba si Risa Hontiveros? Pang 11, di ba? Ano ba na ambag mo sa amin? Paghihirap namin to ng asawa ko. Si Bam Aquino naman, malamang, kamukha ko si Ninoy. Aquino ako. Yung sana, si Risa Hontiveros, sana, bago mag-claim na siya yung pinuno ng Kiko Bam Risa, sana inalam niya muna kung payag ba yung dalawa na maging pinuno siya. Di ba? Dalawa lang po yan eh. Ako binabawi ko na po yung kasi nagsalita na si Kiko eh. Binabawi ko po yung solely kasalanan to ni Risa Hontiveros kaya siya nakakaawa. Kasi kiniklaim niya na magtatayo siya. Mahilig yan siya ako. Magtatayo ako ng third force. Kiniklaim niya na eh. Ang tanong, nakausap mo ba si Kiko at saka si Bam? Sa statement ni Kiko Pangilinan ngayon, mukhang wala naman kayong pinag-usapan na magtatayo kayo ng third force. Sa sinasabi ni Kiko ngayon, mukhang hindi naman siya pumayag na hindi siya papasok sa majority. Kaya tama yung report ni Mig Zubiri, tama yung sinasabi ni Jinggoy, ni Jinggoy Estrada, na magiging bahagi si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino ng majority. Dahil inalok sila ng kay Kiko yung agriculture, kay Bam naman education. Dahil yung may hawak na education secretary na ngayon. Yung si Kiko naman sa agriculture, si Cynthia Villar na mahinga muna. Talo eh. Talo sa congressman eh. Anyways, ang punto po natin, mga kapatid, ngayon naniniwala ako, sabi ni Kiko, na ang pinakamalaking laban natin ay laban sa gutom, korupsyon at kahirapan. This is a fight since 1980s pa. Having said this, I've read reports, read posts on social media for and against, and I've been told of rumblings regarding political alignments. Critics say I will be selling out to the enemy. Yan yung sinasabi, di ba? Na binenta niya na yung puri niya eh. Na trinidor nila si Risa eh. Pero ito po paliwanag, they are free to say what they wish. I did publicly express a willingness to work with all parties along principled boundaries to bring down high food prices and hunger. So, kumpirmado na po na majority. Kumpirmado na rin po na iniwan talaga si Risa Hontiveros. Hindi po pala iniwan dahil trinidor o ano. In the first place, wala naman yata silang kasunduan na magtatayo sila ng independent bloc. Sa madaling salita, pauso lang yan ni Risa Hontiveros. Sa madaling salita, wala naman talagang independent bloc. Dalawa lang po yan.
It's either you're part of majority or you're part of minority. Eh dahil kakaiba nga mag-isip si Risa Hontiveros, may nalalaman pa siya na, wag mong i-claim kasi na ikaw ang pinuno ng Dilawan at Kakamping. Hindi ka nila kinikilala. Langaw nga. Mataas pa sa Kalabaw, di ba? Ang langaw na tumuntong sa Kalabaw, mas mataas pa sa Kalabaw. Ano ba sinabi ko kanina? Bangaw? Okay. Yan lang po mga kapatid. Medyo nag-release lang po ako ng galit kasi habang pinakikinggan ko si Auntie Claire kanina na nag-uutos sa ating Vice President, galit na galit talaga. Asar na asar ako kaya kaysa dalhin ko pa, 'di ba? Sa paliligo baka nireleasean ko lang po kayo ng galit. Mamaya na po natin itutuloy. Yan. Sinasabihan ka na, Auntie Claire, yung sinasabihan mo ng mga garapata, no? Paalala namin, kami ang nagpapasweldo sa iyo. Yung sinasabihan mong garapata. Parte kami na nagpapasweldo sa iyo. Yan lang muna mga kapatid, wala muna tayong question and answer at malilate na po ako. 2:00 po, kasama po na naman tayo ngayon sa Birada kasi nag-change format kami. Kaya lagi pong marami na kami ngayon. Bye muna, siguro after na ng Birada Aguila, tsaka uli natin to ituloy hanggang para may time kayo na makapag-question and answer. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod, mamaya po manood kayo ng Birada, 2:00 po. Hanggang dito na lang, Badong Arat.